Magandang gabi po. Ako naman. Amen. Ako naman. Magandang gabi po sa inyo lahat. And salamat again sa privilege na makapangaral ng salita ng Diyos. At ngayon po ang huling linggo. Sa susunod ay bakasyon na. Wow. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na kayo babalik. No? Dapat po ay may desisyon tayong bumalik. Magandang may bakasyon. Pero dapat maging matalino tayo sa panahon ng bakasyon. Dahil ang panahon ng bakasyon, kadalasan diyan gumagawa ang dyablo. Akala kasi ng iba, pagka-bakasyon, pahinga. Pagka-bakasyon ay wala mo nang basa ng Bible, wala mo nang pag-aaral, wala mo nang soul winning, wala mo nang demerit, wala mo nang devotion. Hindi po. Dapat po ay sa atin walang baka-bakasyon. Amen? Dahil merong account sa Bible na nagbakasyon. Pero ang nakakalungkot ay ito ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Amen? Alam kong alam niyo po yan. Amen. Turn your Bible in the book of 2 Samuel chapter number 11. Amen. Pag-aaralan po natin ngayong umaga, ngayong gabing ito, Vacation Day. Wow. And that will be the title of our message tonight. Vacation Day. Ano ba yung vacation? Sa Bible, may nagbakasyon. Pero hindi siya naging maingat. Naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa 2 Samuel chapter number 11, atin pong babasahin ang verse number 1 hanggang verse number 3. Amen. Di na natin tutuloy-tuloy. Dahil alam niyo na po yan kung anong istorya dyan. Pero gusto kong makita niyo po dito sa atin pong babasahin kung ano yung kanyang ginawa. Sabi ng Bible, verse number 1, ready, read. And it came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him, and all Israel, and they destroyed the children of Ammon, and saying, David turned. Wow. And it came to pass in the evening tide that David sent and inquired after the woman, and one said, Is not this Bathsheba, the daughter of Eliah? Amen. Hanggang dyan lang po muna. Sa verse number 1, sabi ng Bible, and it came to pass, after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servant with him, and all Israel, and they destroyed the children of Ammon, and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. Tarried still at Jerusalem. Natapos ang laban, bakasyon na. Wala na siyang ginagawa. Hindi na siya busy. Parang pahinga. Relax. Cool na cool siya. Nagpapahangin siya. Wala nang hirap dahil tapos na ang battle. Pero ang nakakalungkot, doon sumagupa ang kaaway sa buhay niya. And I believe with all my heart, sa bawat isa, mga estudyante, huwag niyong isipin ang bakasyon ay pahinga. Isipin natin na ang bakasyon ay another opportunity para mas marami pa tayong magawa sa gawain ng Panginoon. Magandang may pasok. Nilalamnan, tinuturuan. Kayo ay nagiging mainit sa pananampalataya.
But let me tell you, vacation day is the application day ng atin pong natutunan. Kailangan tayo ay maging mainit kung kailan dapat tayo nag-aalimpuyo ang ating pananampalataya, yan ay ang panahon ng bakasyon. Tayo muna manalangin, let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Pagpalain niyo po ang inyong salita na amin pong pag-aaralan. Samahan niyo po ako, samahan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng wisdom, maging mga estudyante, ang bawat isa, bawat recipient ng mensahe, dakilang Diyos, mangusap po kayo. Sa ganang akin, wala po akong magagawa. Panginoon, nais ko lang po ay maging pagpapala. Salamat po sa mga teachers. Salamat po sa president po ng BHBC. Salamat sa kanya pong vision. Pagpalain niyo po, dakilang Diyos. At hinihingi po namin, Panginoon, na gawin niyo pong memorable and remarkable, Panginoon, ang mensahe niyo po upang sa panahon po ng bakasyon sa BHBC ay hindi po kami maging lax, Panginoon. Patuloy niyo po kami gamitin sa gawain. Salamat sa iyong biyaya. Mahal po namin kayo. Dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po mga po. Ang araw ng bakasyon ay hindi araw ng tanghali ang gising. Hindi araw na tayo ay wala ng Bible reading. Hindi araw na tayo ay wala ng soul winning. Hindi rin ito araw na tayo ay walang ginagawa. Dapat ito yung araw na dapat lalo nating dagdagan ang ating ginagawa. Dahil sa panahon ng bakasyon, marahil yung mga stay-in, mga full-time, ay may mga kasama kayo. Pero how about yung hindi full-time, hindi stay-in? Nasa inyo kayong bahay, amen? Kayo ang may hawak ng oras ninyo kung kailan kayo gigising, kung ano ang inyong gagawin, kung dito sa Bible School ay nakaprogram ang inyong mga ginagawa at mga gagawin sa bawat oras, dapat ganun din paglabas. Amen? Alam na natin ng maraming gawain ang bawat oras sa araw ng bakasyon. Let us not make our vacation or vacation day an occasion for the devil. Amen? God deserves to be happy sa panahon na tayo ay magbabakasyon. Deserve ng Diyos na pasayahin natin siya sa pamamagitan ng pag-aakay ng kaluluwa. Vacation must not be the devil occasion. Devil's occasion. Huwag nating hayaan na maging piyesta or magpiyesta ang kaaway sa panahon ng atin pong pagbabakasyon. Dahil sa panahon ng ating pagbabakasyon, pag tayo ay walang karunungan, pagka tayo po ay walang wisdom, sa araw-araw, doon nagpipiesta ang dyablo. Amen. Colossians chapter number 4, verse number 5, the Bible says, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Redeeming the time. Amen. Sabi ng Bible, redeeming the time. We have to redeem the time. Amen. Mga panahon na sinayang natin nung tayo wala pa sa Panginoon at ngayong ikaw ay nasa Panginoon na kahit na bakasyon, dapat ay isipin natin na may ginagawa tayo sa gawain ng Panginoon. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Amen. Sabi ng Bible, Mark chapter number 6, verse number 31, and he said unto them, come ye yourselves apart into a desert place and rest a while. Clear ang Bible, sinabi ng Panginoon sa mga disciple, rest a while. Amen? Hindi rest habang buhay. Amen? Rest in peace yun. Huwag tayo mag-practice ng rest in peace sa buhay natin. Yung pahinga talaga, yung payapang-payapa ka, na wala kang ginagawa, dapat maging mainit ang ating pananampalataya. Lalo pa kung wala tayo sa Bible School, dapat ay lagyan natin ng programa ang buhay natin habang tayo ay nasa labas. Rest a while. Mapatid, mahalagang tayo po ay may programa. Amen? Inisip ko, sabi ko, ang aga ng bakasyon. December 1, ngayon, and then December 8, wala nang pasok.
Naalala ko kayo nga pala, meron palang missions conference. Abay, magandang bakasyon yan. Habang nagbabakasyon, makikinig ka ng Word of God. At huwag mo namang pahintulutan na sa missions conference ay wala ka. Amen. Yan yung sinasabing rest in peace. Amen. I-rest in peace ka ng kaaway. Don't give an inch to the devil, for he will take you a mile. Huwag mong ipahintulot na ang diablo ay makagagawa sa iyo sapagkat ang kukunin ng diablo sa iyo ay inch lang. Pero, mamukat mo, hanggang sa buong buhay na, the entire life mo na ang kinuha niya. Amen? Ang sabi ng iba ay, the best vacation is to do nothing and enjoy doing it. Pero sa atin, hindi. Amen? Ang bakasyon natin dapat ay meron tayong programa ng pag-aakay ng kaluluwa. Amen? Amen. Number 1. Apat na bagay lamang po. Number 1, vacation day must be a fruitful day. And not casualty day. Not casualty day. Hindi ito yung panahon na dapat ikaw ay babagsak. Hindi ito yung panahon na dapat ikaw ay nandun sa burak ng kasalanan. Hindi ito yung panahon na nandun ka at naninigarilyo. Estudyante ka. Hindi ito yung panahon na nandun ka at ikaw ay nanonood ng basketball. Hindi ito yung panahon na nandun ka at ikaw ay kasama ng mga nagsusugal. Hindi ito yung panahon na ikaw ay babalik sa dati mong buhay. Amen. Vacation day must be a fruitful day. Dapat ito yung panahon na ikaw ay mabunga. Ito yung panahon na dapat marami kang kaluluwang nababahagihan. Dapat ito yung panahon na marami kang naiimbitahan. Dapat ito yung panahon na meron kang accomplishment sa buhay. Dapat ito yung panahon na hindi ka tumitigil sa gawain ng Panginoon. Vacation day must be a fruitful day. Ito dapat yung mabungang araw. Hindi hubungang araw. Amen? Ito dapat yung panahon na ikaw ay mabunga. Ito yung panahon na dapat ikaw ay maraming prospect. Ito yung panahon na dapat ikaw ay maraming kaluluwang nakausap o nabahagian ng kaligtasan. Ito yung panahon na dapat marami kang bisita. Vacation day must be a fruitful day, not a casualty day. Alam niyo si David, sa panahong ito, ay naging casualty po siya. Bakit? Dahil inisip niya ay okay na, tapos na ang laban, o nandun naman sila, ako nandito, nagpapahinga, nagbabakasyon. Hindi dapat i-enjoy ang bakasyon na walang ginagawa. Amen? Nakagaya ng kaisipan nila, that the best vacation is to do nothing and enjoy doing it. Paano mo may enjoy ang isang bagay na wala kang ginagawa o isang araw na wala kang ginagawa samantalang ikaw ay sanay sa pagiging abala? Kaya nga, miyembro tayo ng CBBC. Amen? Tayo po ay CBBC. Na dapat tayong mga taga-CBBC ay nananatili sa main thing. And the main thing of this church is soul winning. Yung pag-aakay ng kaluluwa. I praise God sapagkat ang CBBC ay busy sa gawain ng Panginoon sa pag-aakay ng kaluluwa. Nagsimula ang gawain na nandun ang pag-aakay ng kaluluwa. Bakit sa panahon ng bakasyon ay tatanggalin mo ang pag-aakay ng kaluluwa? Ay, Pastor, meron akong kakilala. Hindi na sila naniniwala sa soul winning. Hayaan mo lang siya. Bakit? Inire-record ba tayo na gayahin yung mga taong ganun? Dito tayo pinagpala ng Panginoon. Bakit aalis ka doon sa lugar na pinagpala ka ng Panginoon? Bakit hindi ka manatili doon sa lugar na pinagpala ka ng Panginoon? Vacation day must be a fruitful day. By the way, kinuman tayo ng Panginoon na mamunga. Amen. The fruit of the righteous is the tree of life, and he that winneth souls is wise. Siya na nag-aakay ng kaluluwa ay pantas. Sabi ng Book of Colossians chapter 4 verse number 2, paano tayo magiging mabunga sa panahon ng ating bakasyon?
Sabi ng 4:2, continue in prayer. Continue in prayer. Sabi ng Bible, and watch in the same with thanksgiving. With all praying also for us, that God would open unto a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Verse number 4, that I may make it manifest as I ought to speak. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Amen. Redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how you ought to answer every man. Dapat maging watchful tayo. Baka mamaya, wala naman ako sa BHBC, okay na akong casual lang. Casual. Casual ng buhay. Amen. Pag nasa BHBC, nakatak in. Pag nasa bahay, nakatak out. Amen. Dito, nakapants. Sa bahay o sa lugar nila, naka-short na lang. Bakasyon naman. Dito, naliligo. Sa bahay, hindi na naliligo. Ay, meron mga ganyan. Oh. Maayos ang buhok dito, pero sa bahay, pambihira. Parang mangkukulam. No? Alam niyo ba, Moded, kung nasanay kang maging maayos, kahit bakasyon, dapat maayos. Ang isang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, simula no ako'y maging full-time sa church, ay hindi po ako nagtatak-in. No ako po ay nasa sanlibutan. Abomination sa amin ang nakatak-in. Dahil hip-hop kami noon, time na yun. Hip-hop. Ibig sabihin ay walang magawa sa buhay. Amen? Maluang na damit, maluang na pantalon, nakatak out. Ganun yung mga pormahan namin. Mga ganun bagay. Biglang nag-full time ako. Pagkatapos pagtatakinin ako, pambihira. Yun lang talagang ayaw na ayaw ko. Pero alam nyo, lahat ng bagay sinasanay lang. Kasi kailangan tayong pumormal. Haharap kasi tayo sa mga taong babahagian natin ng kaligtasan. Dapat kuhanin natin ang pinakamaayos na buhay at hindi ang basta na lamang mabuhay. Maging sa pagsasalita, dapat tayo ay hindi tactless. Dapat tayo ay tactful. Marunong tayong gumamit ng bawat salita. Hindi tayong basta na lamang makapagsalita na para lang tayo na sa kanto. Dapat ay i-apply natin sa panahon ng bakasyon ang ating natututunan dito. Are you still with me? Amen? Dapat tayo ay maging mabunga. Kaya nga po, we need to continue doing what the Lord Jesus did. We need to stay on the main thing. Yung bagay na di mabunga, huwag nating tangkilikin pa. Do not involve to the unfruitful works of darkness. In Ephesians chapter 5, verse number 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather, what? Reprove them. Alam niyo po, may mga hindi mabungang gawain. Alam niyo yung hindi mabungang gawain, hindi na dapat tayo mag-involve dyan. Kung ano yung iyong pinag-aaralan dito, kung ano yung natutunan mo dito, yun ang pagbutihin mo. Kung may mga tao man na nag-iba, nag-umalis na, or nagkakaroon ng ibang salita, huwag ka nang makialam doon. Ang pagbutihin mo, yung pag-aakay mo ng kaluluwa, yung ikaw ay magamit ng Panginoon sa gawain ng Panginoon dahil hindi ka makakatulong sa ikakaayos ng bagay na yan. Focus on the things that you cannot control, not on the things that you cannot control. Amen? Doon ka sa gawain ng Panginoon. Huwag kang maging usisero. Huwag kang maging usisera. Huwag kang maging chismoso at chismosa. Amen? Hindi ka kasali doon. Ipanalangin mo na lamang. May mga usaping hindi dapat tayo makisali. Ang pinakamaganda, pagbutihin mo yung ginagawa mo sa gawain ng Panginoon dahil doon tayo tinawag ng Panginoon para doon ay mamunga. Alam niyo po, yung mga nangyayaring problems sa paligid, that is the devil's way.
to hinder us. Di ba may mga makikita tayong truck, government project, do not delay. Pinagbibigyan sila sa kalsada. Kasi may nakalagay sila doon. Government project, do not delay. Talaga namang magwawangwang pa yan. Naalala ko tuloy nung nasa Lipa kami, nung 2 weeks ago, pambira na iwan ko yung remote ng aming van. Pero na-under na siya. Pagkatapos ay pagdating doon sa Lipa, nung pinatay ko na yung makina, yung susi ng van, ay, naku, nasan yung remote? Yung remote, nasaan? So, make the long story short, ay nilak ko siya ng susi. And then, meron palang naiwan na bukas na pinto. And then, nabuksan siya na hindi nagamit yung susi, bigla na lamang siya nagwangwang. Dahil meron siyang central lock. Ang ingay pa naman. Umiilaw-ilaw, pagkatapos ang lakas ng busina, hanggang sa inilak ko ulit, yun, buti na lang, umayos. Nung bandang hapon, uuwi na kami, nabuksan ko ulit, pagkatapos ay nagwangwang na, hindi na tumigil yung wangwang ng sasakyan. Anong gagawin mo nun? Pinaandar ko na lamang na tumutunog. Whoop, whoop, whoop. Para nagsisirena na, parang ambulansya. Sabi ko, pambira, nakaka-stress. Doon sa Startol, traffic pa, daming mga project doon. Ang ginawa ko, itinuloy ko na. Pagkatapos, nag-hazard na lamang ako. Ay, talaga naman nagtatabihan yung mga sasakyan. Whoop, whoop, whoop. Talaga naman, sabi ko, pambira, pagka ako'y pinara, bakit ako'y nagaganon? Anong gagawin ko? Sabihin ko, naiwan ko yung remote. Pero alam niyo po, akala nila ay ambulansya, akala nila ay emergency, pero ang totoo, naiwan ko yung remote. Kaya ako nagmamadali, tumakbo kami ng 100, 120, doon sa Startol, sa Expressway, kasi iniisip ko, baka mamaya, kabubusina, manginit yung wire noon, ay mag-short. Sabi ko, pambira, kailangan bilisin natin. Mula Lipa hanggang Silang ay natakbo namin ng 1 hour. Sabi ko, pambihira, ang hirap pala. Pero naisip ko, pambihira, siguro ganito yung ginagawa ng mga nasa gobyerno. Talaga namang kahit na wala, yung ambulansya, kahit na walang sakay na pasyente ay, isipin mo, nagwawangwang. Kahit ang laman ay magsasabong, nagwawangwang. Amen? Pero isipin mo yun, Mawdid, government project, do not delay. Kung yung government project ay hindi inaalaw na ma-delay, how much more yung project ng Panginoon, yung kaluluwa, bakit inahayaan natin na ma-delay? Dapat maging fruitful tayo sa panahon ng bakasyon. Dapat yung panahon ng bakasyon ay panahon para i-apply yung natutunan natin sa BHBC. Yung panahon na dapat i-apply yung natutunan natin sa mga preaching. Yan yung panahon na dapat tayo ay maging maayos ang buhay. Hindi yan yung panahon para tayo maging basagulero. Baka mamaya sa panahon ng bakasyon, diyan ka maraming kaaway. Hindi dapat. Amen? Sabi ho ng Biblia, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Ask tayo ng wisdom. Hingi tayo ng wisdom sa Diyos. Panginoon, bigyan niyo po ako ng wisdom. Pag meron ka naririnig na usapan na alam mo hindi naman maganda ang dulot sa iyo, huwag mo na lang pakinggan at huwag ka na lang makisali doon. Magpatuloy ka. Kasi baka mamaya lason lang sa isip mo yan. Amen? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Number 1, vacation day must be a fruitful day, not a casual day. Number 2, vacation day must be a holiday. Holy day. Banal na araw and not evil day. Hindi dapat ito yung masamang panahon. Isang bangungot na panahon. Mga batid, ang sabi ng Biblia sa 2 Samuel 11 verse number 1, and it came to pass after the year was expired at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servant
with him and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Reba. But David tarried still at Jerusalem. Amen? Nandun siya sa Jerusalem. Pero nakakalungkot, ang sabi ng Bible sa verse 2, and it came to pass in the evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. And from the roof, he saw a woman washing herself. And the woman was very beautiful to look upon. And David sent and inquired after the woman. And one said, is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? Mga kapatid, at doon ay nangyari ang isang bagay na hindi dapat na mangyari. Ang isang nakakalungkot na pangyayari na si David ay nahulog sa kasalanan. Na dapat ay ginawa niyang banal na araw yung kanyang pagpapahinga. Pero hindi niya ginawang banal na araw dahil hindi siya nagkaroon ng katalinuhan. Amen? Kaya nga, hihingi tayo ng wisdom. Don't give an inch to the devil. Inalaw niya na ang diablo ay gumawa. Kung kaya, ang sabi ng Bible, siya po ay nagkasala sa panahong ito. Hindi na ito naging holiday, ito ay naging evil day. Amen? Ito ay naging bangungot na sa kanya. At ang nakakalungkot na ito, nasundan pa ito ng marami pang kasalanan. Ang kasalanan na kanyang ipinus si Uriah para mamatay doon sa laban. Hanggang sa kinuha na niya si Bathsheba, hanggang sa ando na, nahulog na siya. Pero ang akala niya, hindi alam ng Diyos ang kanyang ginawa. Ang akala niya, hindi alam ng man of God ang kanyang ginawa. Remember, mga kapatid, pagka tayo may ginagawang kasalanan, hindi pwedeng hindi malalaman ng Diyos. At walang kasalanang hindi nahahayag. Kaya nga, ini-encourage ang bawat isa, be holy. Maging banal. Amen? Tinuturuan tayo everyday ng salita ng Diyos para tayo ay lumakad sa salita ng Diyos, sa kabanalan ng buhay, at ma-distinguish natin ano bang mali at ano bang tama. At lumakad tayo sa tama at iwasan ng mali. Amen? Mga kapatid, huwag kang papadala sa naisin ng iyong laman. Amen? Huwag tayong papayag. Dahil ang kasalanan ay nandyan lamang. Mabagsik ang kasalanan. May kamandag ang kasalanan. Sa ngayon, mga kapatid, ay ginagawa mo lamang yung pet sin. Amen? Inaalagaan mo dahil maliit pa, dahil maayos pa, pero paglaki niyan, ikaw ay susunggaban ng kasalanan. At wala ka nang magagawa, kundi bumagsak. Ang sarap na nasa gawain ng Panginoon. Na wala kang invisible load. Ang sarap nung ikaw ay nandyan, nakaupo at umi-amen. Amen! Pero ngayon, pag dumating ang araw na ikaw ay naghulog sa kasalanan, hindi ka na maka-amen. Kaya nga kailangan tayo ay magpanalanginan. Yung katabi nyo, ipanalangin nyo na yan ay bumalik pa sa susunod na pasukan. Amen? Sa January. Amen? Yung vacation day, dapat yan ay maging holy day sa buhay mo. Holy days sa buhay mo. Habang nasa bakasyon, dapat ay pairalin mo ang kabanalan sa buhay. Pag may lumalapit na mga tukso, dapat ay layuan. Amen? Huwag mong sabihin na, pwede to. Hindi ho pwede yung ganun. Huwag tayo maging mapagsamantala. Huwag tayo maging opportunista. Sapagkat ang ibibigay ng diablo sa'yo, ay siguradong yun ang ikababagsak mo. Kaya nga dapat maging maingat. Amen. Be a man. Amen? Maging tunay tayong lalaki. Dapat tayo yung naglilid sa mga ladies. Amen? Hindi ikaw yung ililid ng ladies. Hindi yung ikaw yung sunod-sunuran.
Amen? Ang leadership ay ibinigay sa mga lalaki. Kaya nga dapat ang mga lalaki ay magpakalalaki. Kung sino dapat ang lagi nakaluhod sa Panginoon, kung sino dapat ang lagi nakikita nagbabasa ng Bible, dapat yan ay ang mga lalaki. Dahil tayo mga lalaki, tayo yung binigyan ng authority na mag-lead. Yung mga babae, susunod lang naman sila pag nakakita ng leadership na maayos sa mga lalaki. Amen? Salamat na lamang sa mga strong women, mga strong personality, na kaya sila naging strong dahil sila ay naging malapit sa Panginoon. Wow! Amen? Eh, ang lalaki kaya weak kasi malayo sa Panginoon. Sasabihin ng nanay, pa, ikaw mag-pray. Ikaw na, ako na nagtrabaho eh. Ano ba naman yun? Amen? Pag sinabing pray, pray. Oh, let's pray. Yun. Mag-devotion, devotion. Soul winning, soul winning. Dapat sa mga lalaki makikita yan. Baka mamaya kung sino pa yung mga lalaki, sila pa yung papatay-patay. Sila yung walang kalatoy-latoy sa buhay. Sila yung parabang hindi lalaki. Leader tayo, leader. Dapat alam nating mag-lead. Amen? Hindi nesesaryong matalino. Amen? Ang mahalaga, yung malapit tayo sa Panginoon. Amen? Yung pagiging banal natin sa harapan ng Panginoon ang magbibigay ng tapang sa iyo. Amen? But David tarried still at Jerusalem. Kaya lang, ang ginawa niya, at the evening tide, that David arose from up his bed and walked upon the roof of the king's house. Mapatid, number 1, vacation day must be a fruitful day. Number 2, vacation day must be a holiday and not evil day. Number 3, vacation day must be a memorable day and not shameful day. Dapat ito ay maging memorable na araw, na mga araw. Hindi dapat ito yung nakakahiyang araw. Yung pag pinag-usapan yung araw na yun, naku, wag na, nahihiya ako. Dapat hindi ganun. Alam nyo, ang nakakalungkot po dito, si David, nagkaroon siya ng nakakahiyang araw. Sa 2 Samuel chapter 12, verse number 1, the Bible says, "And the Lord sent Nathan unto David, and it came to pass, and he came unto him, and said unto him, There were 2 men in one city, the one rich and the other poor. The rich man had exceeding many flocks and herds, but the poor man had nothing, save one little ewe lamb, which he had bought and nourished up, and it grew up together with him. And with his children, it did eat of his own meat, and drank of his own cup, and lay in his bosom, and was unto him as a daughter." Wow! Mahal na mahal nila yung kanyang alaga. At sabi ng Biblia, "And there came a traveler unto a rich man, and he spared to take up his own flock, and of his own herd, to dress for the wayfaring man that was come unto him, but took the poor man's lamb," wow, "and dressed it for the man that was come to him. And David's anger was greatly kindled." Sino ba naman ang hindi magagalit against the man? "And he said to Nathan, As the Lord liveth, the man that hath done this thing shall surely die, and he shall restore the lamb fourfold, because he did this thing, and because he he had no pity." Sipin mo yun, sinabi ni David, pambihira, napakasama niya, wala siyang awa, dapat yan ay pagbayaran niya fourfold, dahil wala siyang awa. Pero ang isang nakakahiyang bagay, na pumukaw sa kanya, na sinabi ng man of God, "David, thou art the man! Ikaw ang taong yan! Nakakahiya ka!" Sipin mo yun, sinabi ni Nathan, ikaw yun eh.
Pasabi-sabi ka pa na ang sama niya, wala siyang awa. Pero ang sabi ni Nathan, thou art the man. Hindi ba't nakakahiya yung araw na yon? Na concern effect pa siya na keso ganyan. Kaya alam niyo po, pag ang tao ay nahulog sa kasalanan, nawawalan siya ng discerning spirit. Hindi niya namamalayan na yung kinukwento ng man of God, ay yun na pala yung buhay niya. Hindi niya alam. Pero na-realize na lamang niya, because this man, Nathan, ay merong backbone to stand, backbone para sabihin sa kanya ang maling bagay na ginawa niya. Kahit na siya ay king, wala siyang pakialam. Basta masabi lang niya ang mensahe ng Diyos. Kaya nga mapalad tayo kung tayo may mga pastor na may backbone to stand para sabihin sa iyo ang mali mo dahil ang gusto ng Panginoon ay itama ang buhay mo at manatili ka sa kabanalan. Kapatid, hindi ito naging memorable sa kanya. Ito po ay naging shameful day. Isang nakakahiyang panahon, nakakahiyang araw na sinabi pa niya, wala siyang awa. Dapat sa kanya magbayad ng 4 na beses because he did this thing and because he had no pity. Wala talaga siyang awa. Pero ang hindi niya alam na siya pala ang pinapatukuyan ng man of God. Kung ikaw ang nasa kalalagayang ito, ilalagay mo ba yon sa ang isang memorable na panahon sa akin? Hindi memorable yon, shameful day. Ang nakakahiyang panahon. Ang isang nakakahiyang panahon, yung dapat ikaw ay nasa soul winning, pero makikita ka na nag-EML. Bible student ka. Amen. Na dapat ikaw ay nasa pag-aakay ng kaluluwa, pero ikaw ay nakatambay, wala kang ginagawa, na sinasabi mo ikaw ay may sakit, pero sakit-sakitan lang pala. Alam niyo, nakakahiya yun. Huwag tayong magkukunwari. Yung profession natin dapat ay ginagampanan natin bilang mga mananampalataya. Amen. Vacation day must be a memorable day and not a shameful day. Hindi yung nakakahiyang panahon at nakakahiyang bagay. Huwag nating hayaan na tayo ay mahulog sa kasalanan. Lastly, number 4, vacation day must be a busy day and not an idle day. Busy. Proverbs 8:18 verse number 9, he also that is slothful in his work is brother to him that is great waster. Amen. Great waster ang taong tamad. Proverbs 19 verse number 15, slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. Ang nakakalungkot nito, Bible student ka sa panahon ng bakasyon, tanghali kang gumising, at inaalam mong magutom ka. Amen. Proverbs 21 verse number 25, the desire of the slothful killeth him, for his hand refused to labor. His hands refused to labor. Alam niyo, pag sinabing slothful, ito ay kinuha sa root word na sloth. Amen? Isang klase po ng mammal, isang klase ng hayop na napakabagal kumilos. Yung pagka siya'y bumitin, bago maisunod yung isang kamay, ay bibilang ka ng ilang oras. Pambihira. Alam niyo, maraming mga ganun. I don't want na makasama yung mga taong mabagal. Yung kontrolado mo yung oras mo. Yung bawat segundo ay dapat ay may nagagawa ka, pero dahil mabagal, makupad, amen, tamad, yung kasama mo. Alam niyo, sa totoo lang, nung kami nagtatrabaho sa labas, maano kami sa pakyawan eh. Yung kilos namin, dapat ay pagpakyawan, pakyawan. Nasanay kami na pakyawan. Yung kahit wala kaming pakialam sa oras. Minsan alauna na, nagtatrabaho pa kami. Pag lang naisipan namin kumain, tsaka kami kakain. Pakyawan ang kilos. Sa gawain ng Panginoon, huwag mong arawin. Amen? Inaaraw mo eh.
soul winning, nakapag-share ka ng isa, ay, okay na to, uwi ka na. Hindi ganun ang buhay. Amen? Redeeming the time, hanggat may oras. Amen? Gawin mo ang kalooban ng Panginoon, sapagkat ako'y naniniwala, pag ikaw ay nasa gawain ng Panginoon, dapat ikaw ay maging mabunga, hindi ka dapat maging tamad. Maging busy ka. Maging magilas ka. Dapat mabilis ang kilos. Hindi yung tinitingnan mo yung tatrabahuhin mo. Anong gagawin mo? Ito po. O, gawin na. Sige po. Pambira. Kamag-anak ka ba ng slot? Isa kang slow mo. Amen? Mahirap kasama yung mga slow mo. Slow motion. Yung nagmamadali ka, pakiabot nga nun, opo, kukunin ko na po. Eto po ba? Oo, yan. Sigurado po kayo? Oo. Paabot. Eto po ba talaga? Ay, pambira. Ang gagawin ko, bababa na lang. Ako na, kukuha. Bihira. Dapat mabilis ang kilos. Kung ang diablo ay double time sa panahon ngayon, sa pandaraya sa mga Kristiyano, dapat ang Kristiyano ay double time din sa paggawa ng kabanalan at paggawa sa gawain ng Panginoon. Huwag tayong tamad. Sabi ng Bible sa Proverbs chapter number 21, verse 25, the desire of the slothful killeth him, for his hands refuse to labor. Proverbs 24, verse number 30, I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding. And lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Puntahan mo ang taong tamad. Ang makikita mo ay malalagong damo. Amen? Na mas malago pa sa kanyang mga halaman. Pag nakita mo ang bahay ng taong tamad, wala kang makikitang maayos. Amen? Tayo naman ay tao. Dahil tayo ay tao, aba ay minsan ay tayo ay buhay pa'y bumabalik na sa lupa ang amoy. Kaya nga dapat maging careful tayo. Ang lagi kong sinasabi, dapat ang higaan nilalabhan. Yung unan, yan ang isa sa pinakadapat na malinis. Amen? Dahil yan ang gabi-gabi mong hinihigaan. Baka mamaya yung kumot mo'y tumatayo na ng kusa. Malutong na. Dahil buwan ang binilang, kumakaway na yung kumot. Oh. Lagi niyong ipapacheck sa kasama mo, okay pa ba yung higaan ko? Kasi ikaw, immune ka na. Naunawaan niyo po, amen? Hindi mo alam kung okay pa o hindi na. Kasi immune ka na. Kaya nga kahit naligo ka, pag humiga ka doon, dala mo yung amoy ng higaan mo. Kasi nga, nandun yung katamaran. Nandiyan pa ho ba kayo? Amen. Let all things be done decently and in order. Ang isang natutunan ko sa Bible School, salamat sa Panginoon, lahat na lang ng bagay ay pinakaalman sa akin. Ultimong medyas, ultimong sapatos, ultimong lahat, dapat yan ay maayos. Dapat ang medyas ay hindi inuulit. Amen? Yung iba, 3 araw. Para ng papel de liha. Di ba? Yung iba, nanghihiram pa. Yung iba, may side A, may side B. Amen? Alam niyo po, sabi ng Bible, Ecclesiastes 10, verse number 18, by much slothfulness and building decayeth, and through idleness of the hands, the house droppeth through. Alam niyo po, ang tahanan ng taong tamad, makikita mo maraming mga repairin.
Sira na ang kisame, sira ang bangko, sira ang lamesa, sira na yung higaan, sira na yung pinto. Pag nakita mo na ganyan ang tahanan, isa lang ang ibig sabihin yan. Alam niyo kung ano? Marupok. Dahil hindi ginagawa. Mapatid, ang ibig ko sabihin, yung pagiging idol natin sa araw-araw ang magpapahulog sa atin. Amen, sa kasalanan. Romans chapter number 12, verse 11, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Isipin natin na huwag tayo maging tamad sa gawain ng Panginoon. Dapat tayo lalo maging spiritual at gawin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Vacation day must be a busy day and not an idle day. Amen. Kumusta? Anong plano mo sa bakasyon? Dapat tayo ay Kristiyanong, mga kapatid, dapat tayo ay Kristiyanong good starter and also good finisher. Nagsimula ka maayos, tapusin mo ng maayos. Amen? Amen. Dapat, mga kapatid, huwag nating hahayaan na ito ay maging devil's occasions, ang ating vacation. Amen? Baka mamaya, ang dyablo ang magpipiesta sa panahon ng ating bakasyon. Dapat, umiiyak ang dyablo. Dapat, inis na inis sa'yo ang dyablo dahil mas marami kang nagawa noong panahon ng bakasyon mo. Tayo tumayo, tayo manalangin. Dakilang Diyos.